Sa wakas, narating na niya ang kanyang patutunguhan, ang pasukan patungo sa Hall of Struggle. Hinugot ni Yang ang Mujin dagger at gumawa ng hiwa sa kanyang palad. Pinatak niya ang kanyang dugo sa pinto, na agad namang bumukas at tinanggap siya sa isang malawak na espasyo na tila isang inabandonang palasyo. Patuloy siyang naglakad patungo sa sentro ng hall, kung saan inilagay niya ang kanyang kamay sa isang bakal na sisidlan at mariing ipinahayag. Ako ay isang inapo ng Songmuli clan. Dumating ako upang harapin ang pagsubok. Humihingi ako ng pahintulot na magpatuloy. Batid niya ang mga panganib na naghihintay sa kanya. Malapit na niyang simulan ang Coffin of Struggle Trial, isang pagsubok kung saan kailangan niyang talunin ang kanyang sarili sa isang walang katapusang labanan. Wala siyang paraan upang makalabas hanggat hindi siya nagwawagi. Kahit pa sumuko siya o mawala ng kakayahang lumaban, mananatili siyang nakukulong sa pagsubok na ito. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang umatake ang kanyang sariling duplicate at mabilis na hinagip ang kanyang leeg gamit ang espada. Napatigil si Yang, gulat na gulat, tila totoong pinugutan siya ng ulo. Ngunit nang bumalik ang kanyang ulirat, natuklasan niyang wala namang nangyari sa kanyang leeg. Buhay pa siya. Alam niyang imposible ang tunay na kamatayan sa loob ng hall na ito, pero ang pakiramdam ay sobrang makatotohanan, sapat upang itulak sa pagkabaliw ang sinumang mahina ang loob. Dahil dito, nagsimula siyang magtaka. Ibig bang sabihin nito na may kakayahan din siyang maabot ang kapangyarihang taglay ng kanyang duplicate? Kung gayon, nangangahulugan itong hindi pa niya ganap na napag-aaralan ang kanyang sariling kasanayan. Kung perpekto na siya, dapat ay naagapan niya ang ataking iyon. Kaya, nagpasya siyang subukan muli. Ngunit sa ikalawang pagtatangka, muli siyang namatay. Sa ikatlo, ganoon din. Paulit-ulit siyang nabibigo, hanggang sa ikalimang beses, sa wakas, nagawa niyang harangin ang espada. Ngunit agad din siyang namatay nang balian siya ng leeg. At nagpatuloy ang siklo ng kanyang kamatayan, sa ika-10, ika-11, hanggang sa umabot siya sa ika-20 pagtatangka. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkamatay, hindi siya sumuko. Hanggang sa dumating ang kanyang ika-75 o ika-80 pagtatangka, doon niya napansin na unti-unti na siyang nakakasabay sa mga galaw ng kanyang duplicate. Nagsimulang magpantay ang bilis at husay nila sa labanan. Dito niya napagtanto, ang kanyang tunay na kalakasan ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang espada, kundi sa kanyang kalayaang gamitin ang enerhiyang mahika. Ito ang nagbibigay sa kanya ng hindi mahulaan na galaw, lalo na't hawak niya ang Mujin dagger, ang patalim na kayang magbago ng anyo. Dahil dito, nagpasya siya. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na siya mabibigo. Habang patuloy silang naglalaban, unti-unting nagiging magkapareho ang kanilang estilo ng pakikidigma. Hanggang sa biglang umatake muli ang kanyang duplicate, mabilis na sinaksak siya sa tiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang nakahanda. Nang sinabi ni Yang na masyado itong inosente at sinadya niyang mag-iwan ng butas sa depensa nito, agad niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ng kanyang ilusyonaryong kopya, pinigilan itong gumalaw. Mabilis siyang naghanda para sa isang tiyak na pag-atake gamit ang Demon Slayer Chama technique. Sa wakas, nagtagumpay siyang talunin ito sa unang pagkakataon, dahilan upang maglaho ang ilusyonaryong kopya. Matapos ang 80 na bigong pagtatangka, sa wakas ay nagawa niyang lampasan ang pagsubok na ito, na naging susi sa paggising ng natutulog na kakayahan sa kanyang dugo. Sa loob ng dugo ng angkan ng Songmuli, sa kanyang nakaraang buhay, ang tanging kakayahang taglay niya ay isang karaniwang kasanayan, ang pagpapalakas. Ngunit ngayon, nagkaroon siya ng matinding kuryosidad kung ganoon pa rin ang magiging resulta. Labis siyang nagulat sa bagong kapangyarihang natuklasan niya, isang kakayahang hindi niya kailanman nalaman na taglay niya. Samantala, sa labas ng bulwagan ng pagsubok, naghihintay ang mga kasapi ng angkan para sa paglabas ni Yang. Naroon si Uncle Hong, halatang balisa, at inis na nagtanong kung bakit kailangang sa mismong araw ng seremonya ng pagbibigay ng pangalan lumitaw ang kanilang kaaway. Akala niya'y magiging tahimik at maayos ang araw na ito, ngunit tila hindi sila tinantanan ng kapalaran. Biglang may isang dumating at iniulat ang pagbabago sa daloy ng mahiwagang enerhiya, nagbukas na ang pintuan ng bulwagan. Sa harap ng lahat, lumabas si Yang.
Agad siyang sinalubong ni Uncle Hong, napansin niyang mukhang pagod na pagod ito at tila hirap ng manatiling nakatayo. Hindi pa man nakakalapit ng husto si Uncle Hong, biglang nanghina si Young at muntik nang bumagsak. Mabuti na lang at maagap siyang nasalo ni Uncle Hong, kasabay ng kanyang pagkabigla nang maramdaman niyang napakabagal ng paghinga nito. Sa hirap, pilit na binigkas ni Young ang kanyang hiling, tubig at pagkain. Kitang-kita sa kanya ang matinding pagod. Sa kabila ng pag-aalala, biglang napasigaw si Uncle Hong, sinermonan siya ng husto dahil sa labis na pagkabahala na dulot niya. Inihambing pa siya sa isang pasang may siyam na buhay. Pagbalik sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng kanyang tagapag-alaga, luhaan sa labis na tuwa. Mahigpit siyang niyakap nito, sinabing halos mabaliw siya sa pag-aalala lalo na nang malamang hinarap niya hindi lamang ang pagsubok ng kanilang angkan kundi pati na rin ang isang tagapagsanay ng mga halimaw sa kabundukan. Napakamot na lang si Young at sinabing nandidiri na siya sa kanyang sarili matapos ang halos isang buwang paglayo mula sa bahay nang hindi man lang naliligo. Napangiti ang kanyang tagapag-alaga at sinabing nais sana niyang sermonan ito, ngunit sa ngayon, masaya na lang siyang nakabalik ito ng ligtas. Naghanda siya ng mainit na paliguan at pagkain agad na ihahain matapos niyang maligo. Habang papunta sa paliguan, tinanong ni Young ang kanyang tagapag-alaga tungkol sa kanyang tiyahin. Inasahan niyang naroroon ito, ngunit dinala siya sa isang lugar kung saan ito nakakulong. Laking gulat niya at agad siyang nagtanong kung bakit ito ikinulong. Sa isang malungkot na tinig, humingi ng paumanhin ang kanyang tiyahin, ngunit sinabi rin niyang labis siyang naluwagan nang makitang ligtas ito. Ngunit hindi mapigilan ni Young ang kanyang pag-aalinlangan. Ano nga ba talaga ang ginawa niya para maging dahilan ng biglang pagtaas ng kanyang enerhiya? Dati, hindi niya man lang magawang sumipsip ng kahit kititing na enerhiya sa kanyang katawan. Sinubukan niyang tanungin ito ng seryoso, ngunit mukhang nagulumihanan ito at nagkunwaring walang anumang kakaiba ang nangyari. Ngunit hindi madaling malinlang si Young. Alam niyang may malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Napag-alaman niyang ang kanyang tiyahin ay nagdulot ng kaguluhan sa Judgment Hall, hinamon ang matatanda at ang kanyang nakatatandang kapatid. Galit na galit itong isinigaw na hindi kailanman nagbabago ang mga ito at palaging inilalagay sa panganib ang kanilang pamilya. Nagtinginan sila ni Young. Kita sa mata ng kanyang tiyahin ang matinding emosyon habang sinasabi nitong hindi niya napigilan ang sarili nang maisip niyang baka nasaktan si Young, o, mas malala, baka hindi na niya muling makita ang kanyang alagang tinuturing na anak. Sa sandaling iyon, isang bagay ang napagtanto ni Young. Noon, hindi niya kailanman lubusang pinagkatiwalaan ang kanyang tiyahin. Ngunit ngayon, ramdam niyang tunay siyang bahagi ng kanyang pamilya. Pinangako niyang gagawin niya ang lahat upang mapalaya ito, ngunit tinanggihan siya ng kanyang tiyahin, sinabing huwag niya itong alalahanin. Tumango na lang si Young at sinabing, sa anumang kaso, tiyak na lalaya ka rin. Sa paliparan, ang mga kasapi ng angkan ng Song muli ay nakapila, naghihintay sa pagdating ng eroplano ng pinuno ng kanilang angkan. Nang bumukas ang pinto ng sasakyang panghimpapawid, lumabas si Patriarch Songji, kasabay ng pagbati ng kanyang mga nasasakupan. Agad lumapit ang kanyang ina, si Beck, at masuyong sinabing may inihanda siyang mainit na paliguan at isang masaganang hapunan upang makapagpahinga ito ng maayos. Mataimtim siyang tumango bilang pasasalamat at nagpatuloy sa paglakad. Sa isang sulok, tahimik na nakamasid si Young habang pinapanood ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, mas lalo niyang naramdaman kung gaano kalayo ang agwat ng kanyang lakas kumpara sa kanyang ama. Nang biglang nagsalita si Clan Leader Ji, isang matigas ngunit matalinong pahayag ang kanyang binitiwan. Palagi kong pinaniniwalaan, ang mga hindi lumalaban, walang puwang sa ating angkan. Ngunit sa lahat ng naririto, iisa lang ang nakikita kong may tapang na hamanin ako. Alam ni Young na siya ang tinutukoy ng patriarka, ngunit ang iba ay hindi man lang siya itinuturing na isang posibilidad. Sa halip, nagsimula silang maghinala kung sino nga ba talaga ang tinutukoy nito. Sa loob ng bulwagan ng Songmuli Clan, kasalukuyang isinasagawa ang seremonya ng pagbibinyag ng pangalan. Tahimik na nakatayo si Young sa isang sulok, mulat sa katotohanang bihira lang magdaos ng malalaking pagdiriwang ang kanilang angkan. Dahil dito, naging mas espesyal ang okasyong ito.
Isa rin itong pagkakataon upang makilala niya ang maraming panauhin, kabilang ang isang makapangyarihang figure, ang pinuno ng Magic Tower. Bukod pa rito, naroon din ang puno o kinatawan ng Yin-Yang Division, na isa pang mahalagang personalidad sa pagtitipon. Maya-maya, isang lingkod ang lumapit kay Yang at ipinaabot ang utos ng kanyang ama, ipinapatawag siya at nais siyang makausap. Labis siyang nagulat, bihira lang siyang kausapin ng personal ng kanyang ama, kaya agad siyang nakadama ng kaba. Ano kaya ang dahilan? May kinalaman kaya ito sa isang seryosong usapan? Pagdating niya sa silid kung saan naroon ang kanyang ama, magalang niya itong binati at tinanong kung siya nga ba ang ipinatawag. Taking gulat niya nang makitang hindi lamang siya ang nasa loob, naroon din ang kanyang nakatatandang kapatid na si Mung. Magsasalita na ang pinuno ng angkan. Malamig ang tinig ni Clan Leader G habang sinasabing tiyak namang alam na ni Yang kung bakit siya ipinatawag. Ipinaliwanag niyang, batay sa ulat ni Mung tungkol sa seremonya, siya mismo ang nakadiscover at umaresto sa isang nanghimasok. Sa puntong iyon, diretsyong tinanong ni G si Yang kung siya nga ba ang nagulat sa pangyayari at nagutos na hulihin ang nanghimasok. Tahimik lang si Yang sa loob ng ilang saglit. Alam na niyang walang lihim na mate at tago sa kanyang ama, tiyak na alam na nito ang lahat. Sa huli, umamin siya, kinumpirma niyang siya nga ang nagmungkahi ng plano sa kanyang nakatatandang kapatid. Bilang kapalit ng proteksyon mula sa anumang maaaring negatibong kahihinatnan ng insidente, hiniling niyang bigyan siya ng 3 araw na akses sa lumang silid-aklatan. Sa narinig, bahagyang tumango ang kanyang ama. Ipagwawalang bahala ko ang kasinungalingang iyon sa pagkakataong ito dahil sa naging ambag mo sa pangyayari, wika nito. Ngunit hindi ko hahayaang maulit ito. Mabilis na yumuko si Yang bilang tanda ng pagsisisi at sinabing naunawaan niya ang babala ng kanyang ama. Sa puntong iyon, hinarap naman ng pinuno ng angkan si Mung at sinabing haharapin ito ang angkop na parusa sa tamang panahon. Samantala, ipinaubaya na sa kanya ang buong pananagutan para sa pagdaraos ng piging. Matapos iyon, muling ibinaling ng patriarka ang atensyon kay Yang. Bukod sa kasinungalingang ginawa mo, may mahalagang papel kang ginampanan sa insidenteng ito. Kaya naman, maaari mong kunin ang gantimpalang ipinangako sa iyo ni Mung. Napansin ni Yang ang bahagyang pag-aalab sa mata ng kanyang ama nang ipagpatuloy nito ang pagsasalita. At dahil sa natuklasan mong coffin of struggle, ikaw ay may karapatan sa isang natatanging gantimpala na maaari mong piliin. Napangiti si Yang sa loob-loob niya. Alam niyang ito ang perpektong pagkakataon upang hilingin ang gantimpalang ninanais niya. Kaya hindi na siya nagdalawang isip at agad itong sinabi. Matapos ang usapan nilang mag-ama, bumalik ang patriarka sa pagdiriwang. Tumayo ito sa harapan ng lahat ng panauhin at pasasalamat ang unang binitiwan. Sa lahat ng naglakbay mula sa malalayong lugar upang dumalo, naway pagpalain kayo sa pamamagitan ng 2 batang naging sentro ng pagdiriwang na ito. Kasunod nito, opisyal niyang ipinahayag ang pagsisimula ng seremonya ng pagbibinyag ng pangalan. Una niyang tinawag si H upang lumapit at tanggapin ang kanyang bagong pangalan. Ikaw ay pinili ng makalangit na espada, aniya, isang sandatang patuloy na lumiliwanag at nagbibigay ng liwanag sa iyong landas. Dahil dito, ikaw ay papangalan ng Sohan, ang banal na liwanag. Naway manatiling maliwanag ang iyong landas magpakailanman. Labis ang galak ni H at buong pusong nagpasalamat sa kanya para sa ipinagkaloob na pangalan. Pagkatapos nito, si Yang naman ang tinawag upang isagawa ang kanyang sariling pagbibinyag ng pangalan. Tumayo siya sa gitna ng lahat, habang tahimik na naghihintay. Tiningnan siya ng pinuno ng angkan, saka mabigat na nagsalita. Ikaw ay malakas ngunit matalas. Matibay ngunit hindi kailanman sumusuko. Kagaya ng isang panday na pinapanday ang bakal upang maging isang matibay na espada, matagal mong pinanday ang iyong sarili. Saglit na tumigil ito, saka ipinahayag ang pangalang ipagkakaloob kay Yang. Walang ibang salitang mas angkop sa iyo kundi ito. Mula ngayon, ikaw ay tatawaging Chol, bakal. Sa sandaling iyon, nanambalik sa alaala ni Yang ang araw kung kailan una niyang natanggap ang pangalang iyon. Noon, ibinigay iyon sa kanya upang siya'y mamuhay ng matatag, tulad ng isang bakal na hindi basta-bastang natitinag. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang may bago itong kahulugan.
Ito na ang magiging dahilan niya upang magpatuloy, upang magsikap ng higit pa, hanggang sa marating niya ang rurok ng song muli. Samantala, si Tia Kiyong ay nakagapos at galit na sumisigaw. Nais niyang umalis agad sa lugar na iyon dahil pakiramdam niya'y nasasakal siya. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na hindi man lang siya nakadalo sa seremonya ng pagbibigay ng pangalan kay Young. Patuloy siyang sumisigaw, mariing hinihiling sa mga bantay na palayain siya agad. Makalipas ang ilang sandali, natanggap ng mga bantay ang utos na palayain siya pansamantala. Sinabi nila sa kanya na pansamantalang binawi ang kanyang parusa at ipapaalam na lamang sa kanya ang kanyang pinal na hatol sa ibang araw. Agad siyang lumabas mula sa piitan, labis ang kanyang tuwa. Ngunit bago pa siya makalayo, hinarang siya ni Young. Tinanong niya ito kung siya ba ang dahilan kung bakit siya pinalaya, at agad naman itong tumango bilang sagot. Sunod niyang tinanong kung paano niya iyon nagawa. Sa sandaling iyon, iniabot sa kanya ni Young ang isang piraso ng papel. Nagtaka siya at tinanong kung ano ang nilalaman nito, ngunit ang sagot ni Young ay isang simpleng pahayag, may utang na loob na siya rito ngayon. Nagsimula siyang basahin ang nilalaman ng papel, at sa sandaling nabasa niya ang bahagi kung saan nakasaad na opisyal siyang inatas ang manatili sa sinaunang konseho, hindi siya makapaniwala. Lalo pa siyang nagulat nang makita niyang si Young ang naitalaga bilang kanyang disipulo. Ito ang dahilan ng kanyang paglaya mula sa pagkakabilanggo. Umiti si Young at sinabing aasa siya sa kanyang gabay sa pagsasanay. Lumipas ang 3 taon. Ngayon, suot na ni Young ang kanyang uniforme sa pagsasanay. Malungkot ang tagapangalaga habang tinitingnan siya, hindi makapaniwalang napakabilis niyang tumanda at ngayon ay 13 anyos na. Matapos maghanda, ngumiti si Young at nagpaalam sa kanya. Dumating siya sa akademya ng pagsasanay ng mga mag-aaral, puno ng sigla at pananabik. Sa kanyang pagpasok, agad siyang napansin ng ibang mga mag-aaral at nagsimulang pag-usapan. May ilan na tinawag siyang maswerte, ngunit may isang tumutol at sinabing ang ipinakita niyang kakayahan sa seremonya ng pagbibigay ng pangalan ay hindi basta swerte lamang. Marami ang sabik makita kung ano ang kaya niyang ipakita. Narinig lahat ito ni Young at naramdaman ang inis sa patuloy na panghuhusga sa kanya. Maya-maya, dumating si Lehyua, at agad na nagbago ang reaksyon ng mga estudyante. Ibang-iba ang kanilang tingin sa kanya, marahil dahil siya ay mula sa pangunahing pamilya. Napansin ni Young ang malinaw na pagkakaiba sa pagtrato sa kanila. Nilapitan siya ni Lehyua at binati siya. Tumugon siya at sinabing matagal na rin silang hindi nagkikita. Medyo nahihiya, tinanong ni Lehyua kung iniisip pa rin ba niya ang nangyari sa seremonya ng pagbibigay ng pangalan. Hindi agad nakarehistro kay Young ang tinutukoy niya, kaya ipinaalala ni Lehyua na ang tinutukoy niya ay ang sinabi niyang pagkadismaya niya rito noon. Agad na sagot ni Young na hindi naman siya naapektuhan dahil hindi niya yun pinag-isipan ng malalim. Lalong gamaan ang loob ni Lehyua sa narinig. Sinabi niya kay Young na ikinaginhawa niyang marinig iyon dahil inakala niyang masyado niya yung dinamdam. Naiirita, tinanong ni Young kung nais ba niyang pag-usapan pa ng mas detalyado ang sensitibong bagay na iyon. Mabilis na nagpalit ng paksa si Lehyua at sinabi niyang narinig niya na nagsimula na siyang magsanay sa ilalim ni Tia Lee Kyung at nagkaroon pa ng pahintulot na pumasok sa aklatan ng pamilya. Bago pa nila maipagpatuloy ang pag-uusap, dumating ang mga instructor at tinawag ang atensyon ng mga mag-aaral. Inanunsyo nila na sisimulan na ang pagtalaga ng klase. Bawat estudyanteng tatawagan ang pangalan ay kailangang lumapit at pamwesto sa nakatakdang grupo sa harap ng kanilang instructor. Ramdam ang tensyon sa pagitan ng mga estudyante. Alam ni Young na kung mapupunta siya sa mahinang klase, magiging isang malaking suliranin ito sa kanya. Nauunawaan din niyang ang pagkabalisa ng iba ay dahil sa 3 taon tatagal ang pagsasanay sa akademya, kaya napakahalaga ng kanilang magiging klase. Naalala niya na bawat taon ay may 5 klase, at kung gaano kagaling ang isang estudyante, mas mataas ang kanyang klase. Itinalaga si Lehyua sa unang klase, isang bagay na hindi na ikinagulat ni Young. Ngunit nang marinig niya ang kanyang pangalan, lumapit siya sa instructor upang kunin ang papel ng kanyang asignasyon at malaman kung anong klase siya napunta. Habang bumababa siya sa hagdan, napansin niyang hindi man lang maitago ng instructor ang kanyang pagkadismaya.
Mahina niyang ibinulong sa sarili na inaasahan na niya ang manipulasyon sa sistema, ngunit hindi niya inakala na magiging ganito ito kalantaran. Itinalaga siya sa ikalimang klase, ang tinatawag na tapunan ng basura. Alam niyang ang mga direktang inapo ng pangunahing pamilya ay dapat itinalaga batay sa kanilang ipinakitang kakayahan sa seremonya ng pagbibigay ng pangalan. Ang proseso ng pagsusuri ay isinasagawa ng institusyong pang-edukasyon sa ilalim ng Senado, pati na rin ang pangkat sa ilalim ni Ginang Beck. Napaisip si Young, marahil inakala nilang isang malaking dagok ito sa kanya. Ngunit sa katotohanan, ito ay pabor sa kanya at nakakatipid siya ng maraming pagsisikap. Matapos ipaliwanag ng instructor kung saan matatagpuan ang kanyang klase, sagot ni Young na alam na niya ang lokasyon at pupunta na siya roon. Ngunit bago siya umalis, napansin niyang may pulang aura na lumalabas mula kay Lehua, isang palatandaan ng kanyang matinding galit. Sa kanyang isipan, iniisip ni Lehua na dapat man lang ay lumaban siya at ay protesta ang nangyari. Samantala, napagtanto ni Young na kung wala siyang gagawin, maaaring makialam si Lehua mismo. Gayunpaman, itinuturing niya itong hindi mahalaga at nagpapatuloy kasama ang iba pang mga estudyanteng itinalaga sa ikalimang klase, na patuloy na nagrereklamo at naguguluhan kung paano nila ipapaliwanag ito sa kanilang mga pamilya. Maya-maya, lumapit ang isang estudyante kay Young at tinanong kung siya nga ba ang bunsong anak ng pangunahing pamilya. Kinumpirma ito ni Young, dahilan upang ipakilala ng binata ang kanyang sarili bilang si Kim Han. Ipinaliwanag ni Kim Han na pagmamay-ari ng kanyang ama ang isang maliit na pandayan. Ipinahayag din niya ang kanyang labis na pagpapahalaga sa pagiging kaklase ni Young. Gayunpaman, naisip ni Young na hindi niya matandaan ang pangalang ito mula sa kanyang nakaraang buhay. Kaya tinanong niya si Kim Han kung bakit siya partikular na lumapit sa kanya. Sagot ni Kim Han, si Young ay isang kilalang tao at isa rin sa kanyang hinahangaan. Mula sa paraan ng pagsasalita nito, naisip ni Young na hindi ito nagsisinungaling. Pagkatapos, tinanong niya si Kim Han kung ano ang opinyon nito sa pagiging bahagi ng ikalimang klase. Tumawa si Kim Han at sinabing nangangahulugan lamang ito na ang kanyang antas ay akma sa ikalimang klase, wala nang iba. Ngunit agad siyang nagdagdag ng may sigla na wala namang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Sumagot si Young at sinabing hinahangaan niya ang ganitong paraan ng pag-iisip. Pagkatapos noon, nakilala nila ang mga nakatatandang estudyante na malugod silang tinanggap.